Marami ka bang mga tanong sa isipan? O di naman kaya ay curious ka sa maraming bagay? Huwag palampasin ang pagkakataong malaman ang mga sagot sa iyong katanungan, katuwang ang mga eksperto. Sama-sama nating alamin at tuklasin sa mga pag-aaralang sagot sa iyong curiosity mula sa Expert's Opinion. Tuwing linggo, alas 3 ng hapon sa DZRH TV. Ngayong katatapos lang ng Pasko at papasalubong na naman tayo sa panibagong taon ng 2024, karaniwan na sa mga Pinoy ang maniwala sa iba't ibang mga pamahiin upang dapuan daw ng swerte lalo na tuwing New Year o magbabagong taon. Kaya naman upang bigyang linaw ang mga paniniwalang ito at mabigyang tips rin tayo upang swertehin sa darating na 2024, narito kasama natin sa studio ang most followed Feng Shui Master in the Philippines na si Master Michael De Mesa. Hello sir, good po, morning. Sir Michael. Kamusta po? Okay naman po. Kamusta po ba kayo, Sir Michael, sa inyong celebration ng holidays po? Ito, maayos naman po Sir Ron. Hindi po ba kayo hinay blood o Hindi naman. So, diet pa din tayo. diet pa din? Tama naman po kasi karaniwan na sa mga Pinoy, nag-uumapaw ang mga handa natin tuwing bagong taon at hindi mawawala ang mga crispy pata ng mga putok-batok. So dapat pa rin natin i-control, iwasan pa rin po. Bago po natin simulan sa kung ano ba ang mga swerte ngayong taon, dahil panigurado marami pa rin sa ating mga viewers ang curious at hindi nakakaalam kung ano po ba ang Feng Shui at saan po ba ito nagmula. Okay. So, ang Feng Shui natin, ito ay galing sa China. So, ang word na Feng tsaka Shui, it's wind and water. Wind and So, water. ang ibig sabihin lang nito, meron tayong 5 elements. So, binabalanse lang natin. So, more on arrangement lang tayo. Yun ang ibig sabihin ng Feng Shui. Pero Sir, Master Michael, ano po ba yung dating ng Feng Shui na to sa Pinoy? Paano po ba nila tinitake? Tayo mga Pinoy talagang nagpa-practice ng Feng Shui. Marami sa atin dahil influensyahan din tayo ng Chinese. So, ang Feng Shui, pinapractice na natin yan hanggang sa ngayon. Okay po. Salamat po, Master Michael. Pero syempre po, nabanggit ko nga po kanina, kayo po ay isang Feng Shui Master. At hindi po natin maiiwasan na may mga taong lumalapit po sa inyo para magpahula. Pero linawin nga po natin sa ating mga manonood ngayon kung ano nga po ba yung pagkakaiba. Kasi sabi po nila, magkaiba daw po ang manghuhula sa isang Feng Shui expert. Oo, magkaiba sila, sir. So, i-clarify lang natin, ang Feng Shui Master, o ang expert po, merong pinagbabasihan. So, merong natal chart na binabasa. Unlike sa manghuhula, they're more on senses nila. And pag ikukumpara natin, sir, ang Feng Shui Master more on forecast. While ang manghuhula, predictions. Ganun lang kasimple. Okay. So, bali sir, tama rin po ba yung siguro mga nababasa ko rin na parang ang sinasabi nila, ang manghuhula, tinitingnan lang nila, nababasa lang nila yung posibleng mangyari sa'yo. But yung isang Feng Shui expert o master, kaya nilang bigyang linaw kung ano yung mangyari sa'yo and then solutions. Yes, ganun Tama po. po ba? Para ang mga manghuhula, there are more on visions. Visions. More on senses lang talaga. Unlike ang mga Feng Shui expert, meron pinagbabasihan. Hindi lang kung ano yung gusto naming sabihin at gustong ipaliwanag sa'yo. So, meron kaming pinagbabasihan. Ang tawag namin dito sa Feng Shui, natal chart. It's your birth chart. Birth chart po, Yes, okay. yes, Kung ano po yung birthday ko, Yes. For example po, ako ay 2,000 babies po. O yan, mga dragon babies tawag Dragon namin dyan. babies. Oo. So, saktong-sakto, Sir Ron, kasi Year of the Wood Dragon ngayon. Wood Dragon po. Okay. So, swertehin po ba ako ngayong taon? Ayun, pag-uusapan natin ngayon. Mamaya. Okay po, sige po. Master Michael, mayroon po bang mga pagkakataon na nababash rin po kayo sa tuwing may mga taong nagsasabi na hindi naman daw po tama yung mga sinasabi nyo, hindi naman daw po tumutugma sa kung anong nangyari sa kanila? Yearly, common naman yan, nagkakaroon tayo ng negative feedbacks. Kasi minsan, Sir Ron, kapag nagbibigay tayo ng fearless forecast, meron silang gustong marinig. Kunyari, kami sa Pakbe TV Consultancy, nagbibigay kami ng ranking ng zodiac animals. So, syempre, pag hindi maganda yung narinig nila at hindi nila gusto, nagkakaroon sila ng negative feedback sa amin. Pero kami po, kung ano yung nakita ko sa chart at general forecast ko, yun po ang sinasabi ko. Pero Sir, Master Michael, if ever ganun po yung case, meron po ba kayong sinasabi sa kanila na dapat nilang gawin? For example, kunyari ako po ay hindi pa pala suswertehin ngayong taon, baka po ako'y mawalan ng pag-asa. Meron pong mga ganong instances? Oo. Ang laging tatandaan natin, Sir Ron, sa Feng Shui po, meron tayong tatlong luck. We have the heaven, we have the earth, and mankind. So lahat yun, paghahatiin mo sa 100%, 33.33 ang bawat isa.
kung hindi maganda ang birth chart mo, so you have the remaining 66%. Di po ba? Okay, okay. So, win ka pa rin. Kapag nakuha mo yun, nagkaroon ka ng actions, nagkaroon ka ng doings, mababago yun, Sir Ron. So, ibig sabihin yung swerte pala, nasa kilos pa rin ng tao. Yes, exactly. So, hindi tayo dapat magbase lang sa kung anong sinabi, kung ano yung Oo. choices pa rin natin na magbabago sa Yes. kapalaran natin. Siguro ito, tanong ko na rin po generally sa mga feng shui expert. Meron po ba kayong religion? Sir Ron, ako po, isa po akong Katoliko. Katolika po, Oo. okay. So, walang nagbago kasi ang feng shui, it's not about the religion. Ito ay paniniwala, hindi rin po. Ito ay may basis po, may pag-aaral po. So, it's not about religion. Isang tabi po natin yun. Magkahiwalay po ang Yes. feng shui sa religion. Sa religion. Okay po. So parang binabase nyo po talaga. Science din po ba? Kumbaga, science din po pinagbabasihan ng feng shui? Astrology po. Astrology. Yes. Okay po. Maraming salamat po, Master Michael, sa mga impormasyon po na natanggap po, maging ng ating mga viewers. Unang segment pa lang natin pero marami na tayong nalaman tungkol sa kasaysayan ng feng shui. Maging pasilip na rin po sa buhay ni Master Michael bilang isang feng shui expert. Sa pagbabalik natin, malalaman natin kung ano nga ba ang magiging takbo ng taong 2024 para sa ating lahat. Kung suswertehin ba tayo, ano ang mga dapat nating gawin upang swertehin? At ano nga bang dapat nating asahan ngayong Year of the Wood Dragon? Lahat ng yan sa pagbabalik ng Expert's Opinion. Muling nagbabalik ang Expert's Opinion at kasama pa rin natin si Master Michael De Mesa. At ngayon naman, pag-uusapan natin ng taong 2024 at ang ilang mga swerteng bagay na pwede nating gawin sa taong ito. Una na po dyan na, Master Michael, ano po ba ang Prosperity Bowl na kadalasang ginagawa tuwing bisperas ng bagong taon? At ano po ba yung sinisimbolo nito? At saka paano po ba ito inihahanda? Okay, so ang Prosperity Bowl, it symbolizes kaunlaran, swerte, tsaka kasaganahan. So usually ginagawa ito tuwing bisperas ng bagong taon or one day before, no, ng January 1. So may mga simpleng bagay na tayo na nasa bahay na maaari natin gamitin. Hindi na natin kailangan gumastos, Sir Rovic. Kasi lagi kong sinasabi, hindi mahal maging maswerte. So meron tayong mga bagay sa bahay na pwede natin gamitin. Katulad ng bigas. So gamit lang tayo noon. 12 pieces of eggs. And then perang papel. Pulang laso. And then 12 pieces of chocolate coins. Ampaw. And then, syempre, pinakamahalaga, yung bowl na paglalagyan natin. Paano po ba ito inahanda? At saka, ano po ba yung mga sinisimbolo ng mga inilalagay po natin? Okay. So, yung bigas po, para ito sa kaunlaran or abundance. Okay po. And then, yung 12 pieces of eggs na nasa gilid, paikot yon for the 12 months and pagiging buo sa 2024. And then, ang sunod doon, maglalagay ka ng 12 pieces of gold chocolate coins for the luck and wealth increase. Okay? And then, magro-rolyo ka ng pera, papel, itatali mo yun sa pulang laso. So, make sure ito ay totoong pera. Totoong pera. Any amount naman po yan? Any amount, okay po. Sir Rovic. So, dapat ito ay 3, 5, 7, or 9 pieces. Kasi sa feng shui, it's a young number. Young number, okay po. Ano pong ibig sabihin ng young numbers? Di ba sa feng shui, meron tayong yin tsaka yang. Parang buhay. Yun. So, yun yung gagamitin natin kung ilang piraso. Itatali dun sa pulang laso. Yung pulang laso, symbolizes yun ng luck tsaka ng protection. Okay po. Okay? And then, maglalagay tayo ng 168 pesos sa angpaw. Tatlong pirasong angpaw yun. So, 168 pesos. Bakit? Each po. Each. Bakit 168? Kasi ang 168 sa Chinese, it's Yi Lufa. Ibig sabihin nun, fortune all the way. Okay. So, 168 pesos po. Kailangan po ba barya or? Yes, pwedeng barya. Pwedeng barya. Parang sumakto, may barya talaga dun sa ampaw. Opo. Marami tayong nagsasabi na hindi dapat maglagay ng barya. Pero paano natin makukumpleto yung 168? Oo, lalo naman po buong papel na 8 pesos. Opo. So, ang ibig sabihin nun, yung 168, lalagay natin yon sa pinakalikod ng prosperity bowl natin. Ang pinakahuli, maglalagay tayo ng ponkan or orange. Kasi ang ponkan or orange po, it symbolizes happiness, luck, and success. Sa gitna po yun. Sa gitna na. Oo. Then, kompleto na po yung prosperity bowl natin. DIY po ba yan? Oo. Madaling gawin sa bahay na hindi mo na kailangan gumastos. After nun, pwede mo rin kainin yung bigas. So, after po, kunyari po, nag-New Year. Oo, January 2, pwede mo na siyang ligpitin. And then yung ponkan, and then yung itlog, pwede yun ng pagsaluhan. Opo. Yung ano naman po, Master, yung pera po, kailangan po ba yung gastusin? Yung inilagay po namin 168 pesos? Oh, good questions. Alam mo, laging yung teaching sa mga client namin. Yung 168,
i-deposit mo siya sa bank mo. Bangko. Okay. Para makikita doon, magre-reflect yung 168. Parang fortune all the way doon sa bank account mo. Kailan mo ito gagawin? Kailan mo siya i-deposit? February 4. Because it's a Lichun Day or the start of the spring season sa Chinese calendar. February 4, sir. Bali, ibig sabihin po, i-stay lang po namin yung 168 sa Angpao. And then sa February 4, deposit mo na. What if walang bank account? Sasabihin Opo, sa'yo, no? opo, paano po yun? Pwede yun sa online transfer kung meron kayong online wallet or sa Alcansya Alcansya. Pero kung sa wallet po, hindi po ba siya pwedeng direkta sa wallet? na ilalagay. Opo. Mas better na i-save mo to para makikita dun sa online wallet mo or sa bank account mo yung 168. 168. Kasi yun yung parang pinaka-importante natin. Magkaroon ka ng 168, fortune all the way. Magandang tips yan. So magpe-prepare na po ako, master, ng Oo. 168. Pero yung ano naman po, yung mga pagkain po doon na inilagay, pwede naman po yun right after New Year, pwede Yes. na pong January 2, pwede nyo ng pagsalu-saluhan. Parang ano nga Opo. yun eh, pagsama-sama kayong kumain, mas maswerte. Opo, tama. Pero yung paglalagay po ba nito, Master Michael, saan po ba siya pwedeng upwesto? O yung prosperity ball, sa mesa lang po ba siya pwede? For 2024, ang pinakaswerteng lokasyon ng bahay ay North Sector kasi nandito yung auspicious wealth star number 8. Kapag kunyari hindi naman tayo marunong hanapin yung north directions, so pwede tayo yung ilagay yan sa dining table, sa kusina, or sa sala ng bahay. Sa altar po ba? Pwede rin Yes, po pwede sa din. altar. Oo. Basta po kumpleto. Basta kompleto Okay yun. po. Pero Master, matanong ko na rin po, dahil prosperity bowl, yung iba kasi ibang nilalagay nila sa mesa nila, prutas. Kung familiar po tayo sa 12 circle fruits o round fruits, ano po ba yung paniniwala yun? Totoo rin po bang nagbibigay rin po ba yun ng swerte? Sa ating mga Pinoy, parang tradisyon na yan. Opo. Oo, pero sa feng shui, wala naman akong ganun na ano. Pero pagiging tradisyon, ibig sabihin lang nun, yung 12 fruits, it symbolizes ng richness and everlasting prosperity. Yun lang naman, kaya 12 siya in 12 months. As bilog, everlasting, walang tigil yung ikot. Kaya bilog na prutas dapat ang hiyain ninyo. Yung bilog, malaking bagay po ba siya sa Chinese feng shui? At matanong ko na rin po, speaking of bilog, yung mga polka dots na damit, yun din po ba ang sinisimbolize nun? For the polka dots naman ng damit sa New Year, parang sa Pinoy lang din natin yun. It's sa a Pinoy. tradition. Mas magandang gamitin, Sir Rovic, ang lucky color of the year. Ano po ba, Master Michael, ang lucky color of the year? Para sa mga viewers natin, so Oo. para makapag-prepare na rin po sa pintura sa bahay, mga damit. For the damit natin sa pagsalubong ng bagong taon, maganda ang magsuot ng kulay pula. Pula. Maroon. Pwede po ba yung maroon? Pasok po ba Oo. ito? Shade of any red po. Napakahalaga niya. It's a happy color din kasi. Pero ang pagbabasihan dyan, kung tatanungin yung iba, bakit yung iba naglabas ng peach? Or ng peach fuzz po. Oo, ang yung ganun. tinatawag. Parang nilabas yun ng Pantone Company. Opo. It's for fashion, Sir Rovic. Kami mga feng shui master, nagbabase kami sa chart ng taon na 2024. Ang kailangan kasi, Sir Ron, more on fire element. Fire element. Yes, to strengthen the earth element, which is the day master, sa natal chart ng 2024, kailangan ng fire. So, I Pula. suggest magsuot ng kulay pula. Meron pa po bang iba? Aside from pula? Any pwede fire nating- color po, pwede naman po. Orange. Yes, parang orange, pwede. So basta fire po yung ano natin, team, kumbaga, Oo, ng kulay. Eh yung ano naman po, Master Michael, yung bukod sa kulay na pampaswerteng sinasabi nila ngayon, para naman po dun sa mga viewers namin na maliliit o nabitin sa height, yung pagtalon daw po ba sa New Year ay totoo para tumangkad? Oo nga, no? Opo. Parang ano yung old saying ng mga tradisyon ng matatanda. Sa mga Pero sa akin, ninuno. ang sa akin, pag tumatalon ka, you expel all the negative feelings. Yun lang yun. Parang sa ilang segundo nung pag 12 midnight, di ba Opo, tatalon opo. ka? To expel all the negative feelings. Para mataboy. Yes, yun mga lang negative. Na pag-usapan din po natin yung pagtaboy ng mga negativities. Yung pagpapaputok ng mga firecrackers o pagpapaingay, meron din po bang significance yun? Oo. Parang pinaka-safe na lang ngayon, hindi na gumamit ng paputok, di ba, Sir Opo, Rovic? opo. Parang mag-ingay na lang. Torotot. Parang torotot. Tapos kung wala namang torotot, yung kaldero. Basta Or any loud music. Ang ibig sabihin lang nun, kung ano yung negative energy na meron ka sa bahay mo, ina-expel out mo lang din. Tinataboy. Para maingayan sila. Yun lang yung gusto ibig sabihin nun. Pero meron po kasing mga nakikita ko, kunwari, nagpapaingay sila sa labas ng bahay. Kailangan po ba sa loob din ng bahay magpaingay? Oo. Parang pinakamahalaga, Sir Rovic, dun sa loob ng bahay. Para kung ano yung nasa loob ng bahay, ma-expel out mo sila. Okay, Napakahalaga rin na bukas ang ilaw and then puno ang tubig tsaka ang bigasan ninyo sa bahay.
Tubig at bigasan. Lahat Yes. po ng imbakan po kailangan puno. Yes. Parang ang sinisimbolize nito, hindi kayo maka-experience ng scarcity buong taon. Sa darating po ng Yes. taon. Okay. Yung paghahagis po kasi may nakikita rin po ako mga magulang po rin, mga nanay, mga mamis, naghahagis po sila ng barya. Oo. So, ang ginagawa nun, di ba, meron silang packet. Opo, So, sa bulsa. inaalog nila yun. Then later on, ihagis nila. So, it symbolizes ng wealth increase. Okay. So napakarami po talagang ginagawa. Gawin din ng mga Pinoy na pinaniniwalaan para swertehin. Meron pa po ba kayong madadagdag na pwede nilang gawin? Simpleng bagay or even para dun sa mga naniniwala talaga na pwede nilang gawin? Okay, para sa mga viewers niyo po, Sir Rovic, ang pinakamaganda at pinakasimpleng gawin lang po, doon sa pintuan or main door ng bahay, kuha lang sila ng 9 pieces na angpaw or red envelope. Kung wala naman po, kahit gawa lang sila ng envelope. Hindi mo na kailangan gumastos. Opo. And then, lagay mo lang sa ibabaw, ay sa likod ng pintuan, doon, maglagay ka ulit ng 168 pesos. Sa 9 po na envelopes. Oo. Tapos, tatanungin mo, sino naman po ang gagamit nun? So, distribute mo siya doon sa family members mo. Kahit po kunwari, 3 lang kayo sa bahay, 5 lang, i-distribute pa rin Yes. po. And then, pwede mong i-gift sa iba yun. Swerte yun. Parang ikaw nagbibigay ng 168 sa kanila, yung fortune all the way. Okay, sir. So, manghihingi po ako sa inyo mamaya, Sir Michael, ng 168 pesos para swertehin ako. Pero, Master Michael, dumako naman po tayo sa kung ano po ba yung nakikita nyo ngayong darating na 2024? Kung magiging swerte po ba in general ang mga susunod na taon, o itong taong 2024? So, for the 2024, lahat tayo, expected natin na magkakaroon tayo ng transformative energies. Opo. So, ibig sabihin nito, kasi we are shifting on the period 9. Ang period 8, natapos na siya ng 2023. So, ang period 9 naman po, start siya ng 2024 hanggang 2044. It's a 20-year cycle po. So, ibig sabihin lang nito, magkakaroon tayo ng shift or ng changes. And then, kung titignan mo naman po ang natal chart ng 2024, it's imbalance chart. Hindi maganda. Marami nagsasabi na worst chart siya sa mga feng shui master. Pero sa akin, Sir Ron, kahit worst chart siya, meron tayong dapat gawin. Wag kang magkaroon ba ng takot porket sinabi ng iba na Hindi magiging maganda. hindi maganda, maraming clashes dun sa chart, Opo. matatakot ka na. So, all doings and all your actions, nasa sayo pa rin yun. Tulad ng sabi nyo nga po kanina, yung mga percent, yung 3 po, hindi ibig sabihin na malas ka dun sa isang parte. Malas ka na sa buong buhay mo. Parang gano'n po. Bali, this year of the wood dragon nga po, dahil medyo hindi nga po magaganda yung, magiging maganda yung smooth yung 2024. Ano po ba yung mga lucky na lang, na mga zodiac signs? Okay. Kami po, nagbibigay kami ng prosperity ranking. So, bigyan lang natin sila ng pahapyaw kung sino yung top 4 natin. Top 4 po na suswertehin. Oo. So, top 4 natin, Year of the Goat. Goat. Okay. Top 3 natin, Year of the Snake. Okay po. Top 2 natin, Year of the Ox. And ang pinakamaswerte, Year of the Pig. Pig. Yes. Okay, bakit po? Ano pong... Oo, kasi ang pig for the past years, Sir Ron, hindi ganun kaganda. Pero ngayon, ang dami nilang auspicious stars. Nasa kanila sa Emperor Star. Yun yung pinagbabasihan namin. Kapag maganda ang stars mo, yun yung mga nasa ranking natin. Ang pinaka hindi maganda, hindi natin sabihing malas, no? Opo. Para ang term na lang natin, very challenging year. Ay, Apat year din po. Apat din po yan. Isa na lang. Isa na lang Oo, po. Year Sige of po. the Dog para. Kasi Ah. ang dog, clash siya sa dragon. Hindi sila tugma. Tugma. Clash po silang dalawa. Okay. How about yung mga nasa Year of the Dragon naman? Ayun, yung sa'yo, Opo. Sir Ron. Honestly, ang Year of the Dragon, rank 11 siya sa amin. Oo. Ganun naman lagi, Sir Rovic. Kapag ang year mo at ang taon natapat, hindi ganun kaganda. Kasi nasa kanila ang Grand Duke or ang Tai Sui sa Feng Shui. Ano pong ibig sabihin? Si Tai Sui, ito yung tagapamahala ng swerte. So, dun siya nakapwesto sa'yo. Sa chart sa Year of the Dragon. So, yun yung tinatawag namin Grand Duke. Hindi po ba ibig sabihin na parang ikaw din yung magbibigay ng swerte sa iba? Good questions. Opo. Parang last year din, Year of the Rabbit, hindi rin ganun kaganda sa Year of the Rabbit. Year of the Dragon ngayon, so tatapat, hindi rin maganda. Very challenging po yun. Opo. Hindi porket ito yung taon mo, ikaw na yung saswerte. Tingnan mo yun, parang last year, hindi maganda si Pig. Last year po si Year Sa of the ranking Pig. namin last year, rank number 1 si Dog.
Right now, rank 12 na siya ngayon. Hindi talaga siya magsusunod. Oo. May iba-iba po May iba. talaga. Oo. Pero ano na lang po yung mapapayo nyo pa para sa mga siguro po. Ako naman, hindi naman po ako na-lose hope kasi nabanggit nyo nga po kanina, meron pa rin akong dapat pag-focusan na ibang bagay. Sa ibang mga manonood po natin na nandun sa ranking na hindi, not so good yung year nila ngayon, ano pong masasabi nyo po sa kanila? Do the hard work pa din, Sir Rovic. Parang kung hindi maganda at very challenging, i-challenge mo lalo yung sarili mo na sa sinabi niyang ganyan, hindi yan mangyayari sa akin. I-challenge mo yung sarili mo na at the end of the day, ikaw pa rin ang magdedesisyon. Tulad ng sinabi ko kanina, you have the 66% para mabago yung luck mo. Diba? May chance pa rin. Malaki pa rin po yung chance. Pero last na po, bilang panghuling katanungan po namin sa inyo, Master Michael, no? Kung si Michael de Mesa po ba hindi isang feng shui master, ano po sa tingin niyo ang secret ingredient sa isang maswerte at matagumpay na buhay o bagong taon? Siguro kahit hindi ako feng shui master, kasi actually ang profession ko, Sir Rovic, nurse po ako. Nurse po kayo right now? Okay po. So, ang pinaka-secret ingredient lang, hard work. And then, do always good. Naniniwala ako sa karma. Good karma. Yes. Kapag gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, tenfold ang balik nun sa'yo, Sir Rovic. Yun lang yung lagi yung pinapaniwalaan. Yun yung mantra ko sa buhay. Always do good to others. Ganda po nun, no? Parang magiging mabait na po talaga ako sa mga susunod. Pero isa rin po ako sa naniniwala sa karma. Kumbaga, parang kung ano po yung ginawa ko, yun din yung babalik sa akin. And kung naniniwala rin po ba kayo, Master, sa manifestations? Maisingit ko na rin po. Oo. Lalo na kung ang manifestation mo bukal sa loob mo. Tsaka, hindi lang para sa yung manifestation mo. At the end of the day, Sir Rovic, ibibigay yun sa'yo. Kung para sa'yo, para sa'yo. Maraming salamat po, Master Michael, sa napaka-makabuluhan pong usapin tungkol po sa pagiging maswerte at pagbibigay po ng mga tips upang swertein sa mga susunod pang taon, lalo na po ngayong 2024. Pero bago po tayo matapos, Master Michael, no, baka meron po kayong gustong sabihin o pasalamatan sa ating mga manonood? Ayun po. Thank you po pag-invite sa amin, Sir Rovic. So maraming salamat po. And then sa mga gusto pumunta sa store namin, pwede sila mag-visit sa amin sa may Cityland Shaw Tower, Mandaluyong po. So visit lang po sila doon. Open kami from Mondays to Sunday. And also, meron din po kayo, nagbibigay rin po kayo ng tips online. Yes po. Mga content. So pwede rin po nating makita po yun doon kung sakaling gusto niyo pong gumawa ng Prosperity Bowl. Pwede po nating makita yung mga guide na pwede nating gayahin sa paggawa ng isang Prosperity Bowl. So maraming salamat po ulit, Master Michael, sa pagpapaunlak niyo po sa amin. Ngayong huling araw ng taon, sana ay marami kayong napulot na kaalaman sa usapang New Year ng mga Pinoy sa mata ng Feng Shui. Naniniwala ka man o hindi sa mga tradisyon o sa mga paniniwalang ito, isa lang ang tunay at totoo. Ang totoong swerte ay nasa sariling sipag at tiyaga pa rin. Sa episode na to, sana'y nabigyan naming solusyon ng mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan at naway nabigyan rin namin kayo maging ng bagong kaalaman. Muli, ito si Rovic Manuel. Lubos na nagpapasalamat sa pagsama nyo sa akin sa buong taong 2023. Hanggang sa susunod na taon 2024, sabay-sabay tayong matuto mula sa totoo, straight from the source. Dito lang sa Expert's Opinion.